Ang mayaman kong asawa Kabanata 1671, Pagpasok sa Dragon Burial Cave. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang kapaligiran sa Cultivation Mountain ay agad na naging kakaiba. Saint Xiao? Alam kong mayroon kang talento at kakayahan, mahinang sabi ng lalaki. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa timog na rehiyon. Sa buong banal na rehiyon, malayo ka rito. Kung gusto ka naming patayin, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na naging mas malamig ang ekspresyon ni Xiao Sheng. Bigla niyang inabot ang kanyang kamay, at ang malajade niyang mga daliri ay humawak sa kanyang leeg, itinaas siya sa ere. Patayin mo ako. May kakayahan ka ba? Ang boses ni Xiao Sheng ay malamig at nakakatakot. Sa sandaling ito, ang buong Cultivation Mountain ay napuno ng hamog. Ang kabilang partido ay nagpumigla sa kamay ni Xiao Sheng, ngunit hindi niya nagawang makawala. Nang malapit na siyang masuffocate, dahan-daang binitawan ni Xiao Sheng ang kanyang kamay. Huwag mo akong utusan, malamig na sabi ni Xiao Sheng. Umubo ng tuyo ang kabilang partido, pagkatapos ay tumayo at nakangiting sinabing, kawili-wili. May karakter ka talaga. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung may nangyari talaga kay Qin Yu, ang kahihinatnan ay hindi mo, Xiao Sheng, hindi makayanan. Napatingin ang kabilang partido sa mga salitang ito, pagkatapos ay nawala muli sa kawalan, nawala ng walang bakas. Walang gaanong reaksyon si Xiao Sheng. Tumayo siya doon at tumingin sa malayo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tilangang kaparangan. Ito ay isang lugar na puno ng mga alamat. Ito ang dating lugar kung saan lumabas ang mga dragon. Gayunpaman, walang nakakaalam kung bakit, ngunit nang maglaon, ang lugar na ito ay naging isang lugar na hindi nakatira, na naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga tao kapag pinag-uusapan nila ito. Si Qin Yu at Zuo Jing ay nakahiga sa desyerto na ito. Hindi kalayuan ang Dragon Burial Cave. Sa palagay mo ba ay may kinalaman ang desolation ng East Wilderness sa Dragon Burial Cave? Biglang nagkaroon ng ideya si Qin Yu at tumingin kay Zuo Jing. Sinabi ni Zuo Jing na may mapait na ngiti, sino ang makakatiyak? Nakahiga si Qin Yu sa buhangin, umiikot-ikot. Hindi siya makatulog kahit anong pilit niya. Habang nakapikit ay lilito sa kanyang isipan ang imahe ng Dragon Burial Cave. Gusto ko talagang pumasok at tingnan. Biglang umupo si Qin Yu. Tila inaasahan ito ni Zuo Jing. Sabi niya, maaari kang pumasok kung gusto mo, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na ang antas ng panganib sa loob ay lampas sa imahinasyon. Kapag pumasok ka, mahirap sabihin kung maaari kang lumabas o hindi. Naka-cross-legged si Qin Yu sa lupa at tuwang-tuwang sinabi, mayroon akong ideya. Tingnan kung gumagana ito. Napaungol si Zuo Jing, naghihintay na magpatuloy si Qin Yu. Sinabi ni Qin Yu, pag-isipan mo ito. Nang pumasok ang aking banal na pakiramdam, nabura lamang ito pagkatapos na maabot ang isang tiyak na posisyon. Paano kung mapanatili ko ang isang tiyak na ligtas na hangganan? Ibig bang sabihin ay ligtas ito? Ibinuka ni Zuo Jing ang kanyang bibig, nakaramdam ng bahagyang hindi makapagsalita sa isang sandali. Talagang lakas ng loob mong mag-isip. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga variable ang magkakaroon sa Dragon Burial Cave? Hindi alam ni Zuo Jing kung matatawa o maiiyak. Si Qin Yu ay nahuhulog na sa kaisipang ito at hindi niya maalis ang kanyang sarili. Hindi niya kayang makinig sa mga salita ni Zuo Jing. Tapos na. Pinalakpak ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at tuwang-tuwang sinabi. Pagkasabi noon, tumingin siya kay Zuo Jing at sinabing, maaari kang bumalik muna bukas. Masyadong delikado dito. Huwag kang sumama sa akin. Saglit na nag-isip si Zuo Jing at sinabing, dahil nangako ako sa iyo, tiyak na sasama ako sa iyo. Bukas ng umaga, pupunta ako sa Dragon Burial Cave kasama mo. Nagulat na sabi ni Qin Yu, hindi ka ba natatakot na mamatay doon? Kung hindi ka natatakot, ano ang kinatatakutan ko? Sabi ni Zuo Jing. Kung may nangyari talaga doon, masasabi ko lang na malas ako at nagkamali ako ng desisyon. Agad na tinapik ni Qin Yu ang balikat ni Zuo Jing at sinabing, salamat. Hindi na nagsalita pa ang dalawa. Agad silang humiga at nakatulog.
Ang hindi nila alam ay pagkatapos nilang makatulog, hindi mabilang na pares ng mga mata ang lumitaw sa kontinente ng silangan at malamig na nakatingin sa kanilang dalawa. Tuldok tuldok tuldok, ang hilagang lupain. Sa panahong ito, muling nakatulog ang mga elementalist. Ang buong hilagang lupain ay lubhang mapayapa. Si Sima Bay ang namamahala sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa hilagang rehiyon. Sa malamig at maangin na lugar na ito, isang figure ang palihim na naghahanap ng kung ano. Dumating siya sa isang snow cave at tahimik na pumasok. Sa kuweba ng nyebe na ito, maraming mga kayamanan ng hilagang rehiyon. Sa isang sulyap, para silang mga bituin, kumikislap at nagniningning. Sila ay lubhang nakasisilaw at misteryoso. Napatingin si Hiteng sa ilaw sa harapan niya at agad na umakyat ng mabilis. Itinaas niya ang palad niya na parang may hinahanap. Gusto mo ring makuha ang mana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Ang paos na boses na iyon ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Malamig na bumantong hininga si Hiteng at sumagot, sino ba ang hindi magnanais na makuha ang mana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay? Mula nang masaksihan niya ang labanan sa pagitan ng mga elementalist at Chinyu, naging labis siyang interesado sa pamana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Ngayong mahimbing na ang tulog ng mga elementalist, magandang pagkakataon iyon para sa kanya. Si Hiteng ay patuloy na naghahanap ng kung ano, na para bang sinusubukan niyang hanapin ang sekreto ng lugar na ito. Ang mana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay, paano ito may lalagay sa ganoong lugar? Sa sandaling ito, muling tumunog ang pangungusap na iyon sa kanyang isipan. Saglit na natigilan si Hiteng bago siya sarkastikong sinabi, mukhang kapaki-pakinabang pa rin ang isang walang kabuluhang tulad mo. May katuturan ang sinabi mo. Mayroon ka bang paraan upang mahanap ang mana ng lugar na ito? Hindi, sagot ng paos na boses. Malamig na bumantong hininga si Hiteng at sinabing, walang anuman. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Sima Bay sa harap ni Hiteng. Malamig siyang tumingin kay Teng at sinabing, anong ginagawa mo dito? Sino ang nagpapasok sa iyo? Namilog ang mga mata ni Hiteng at agad niyang sinabing nakangiti, bilang isang banal na hari ng hilagang lupain, dapat akong magkaroon ng mga kwalifikasyon upang makapasok sa lugar na ito, tama ba? Pinaikit ni Sima Bay ang kanyang mga mata. Hindi niya sinagot ang tanong na ito, ngunit sinabi niya, Hiteng, mas mabuting huwag kang mag-isip ng masama. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang kalunos-lunos. Panginoong Sima Bay, huwag kang mag-alala. Tapat ako sa Panginoon. Ikinulong ni Hiteng ang kanyang mga kamay at sinabi. Malamig na sumingot si Sima Bay at tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang figure sa hilagang lupain. Nagmamadali siyang naglakad at mabilis na nakarating sa harap ni Sima Bay. Hawak niya ang isang scroll sa kanyang kamay at magalang na ibinigay ito kay Sima Bay. Panginoong Sima Bay, ito ay kamakailang ani. Lumuhad siya sa lupa at sinabi. Kinuha ni Sima Bay ang balumbon at pagkatapos ay sinulyapan ito, ang balumbon na ito ba ay ganap na hinihigop? Tama. Nagmamadali niyang sabi. Bumantong hininga si Sima Bay, pagkatapos ay kumuha ng isa pang balumbon at ibinigay sa kanya. Magpatuloy. Tandaan, dapat kang mag-ingat, sabi ni Sima Bay. Oo. Kinuha niya ang scroll at tumalikod para umalis. Tumingin si Hiteng sa likod niya at hindi niya maiwasang mapangiti. Mukhang pamilyar ang taong ito. Tinulyapan ni Sima Bay si Hiteng at hindi umimik. Kinabukasan. Muling dumating sina Chinyu at Zuo Jing sa paligid ng Dragon Burial Cave. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, gusto mo ba talagang pumasok? Tanong ni Hiteng. Inamin ni Chinyu at sinabi, sumunod ka sa likod ko mamaya. Kung may mangyari, huwag mag-isip ng anuman at tumakbo ng mabilis. Kabanata 1672 Kakaibang paggalaw ng East Continent. Tumango si Zuo Jing at sinabing, okay, kikilos ako ayon sa sitwasyon. Pagkatapos, huminga ng malalim si Chinyu. Napaglabanan niya ang malakas na panggigipit na ito at nanguna sa paglalakad sa Dragon Burial Cave. Mahigpit na sumunod si Zuo Jing sa likuran. Ang eksena sa Dragon Burial Cave ay eksaktong kapareho ng nakita ni Chinyu sa kanyang banal na kahulugan.
Ito ay napakaitim at lubhang malansa. Para siyang tumuntong sa impyerno, sobrang nakakatakot. Si Chinyu ay lubhang maingat, na para bang tinatapakan niya ang manipis na yelo. Ang eksenang ito ay libu-libong beses nang lumitaw sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, napakahirap at maingat pa ring maglakad. Tahimik ang paligid, sobrang tahimik kaya nakaramdam ng takot ang mga tao. Labis na kinabahan si Chinyu dahil ang eksenang nakita niya sa kanyang banal na kahulugan ay masyadong nakakatakot. Ito ay nabura sa isang iglap lamang. Talagang ito ay isang paraan na umaabot sa langit. Napaka-smooth ng biyahe. Sinubukan ni Chinyu na buksan ang kanyang malungkot na mata ng Diyos upang mahanap ang lokasyon ng bangkay ng dragon. Sa ilalim ng pagsisiyasat ng mapanglo na mata ng Diyos, mabilis na natuklasan ni Chinyu ang bangkay ng dragon. Ang bangkay ng dragon ay napakalaki at parang buhay. Ang bawat kaliskis ng dragon ay may madilim na glow. Kahit na nakahandusay ito sa lupa, ang malakas na pressure ay nakakasakal. Ito ay totoo. Si Chinyu ay parehong nagulat at natuwa. Ang bangkay ng dragon ay nakahiga sa kanyang harapan, na ginagawang imposible para sa mga tao na pigilan ang pananibik sa kanilang mga puso. Swoosh! Sa sandaling ito, isang itim na figure ang dumaan kay Chinyu. Nakakaloka ang bilis nito. Kahit si Chinyu ay walang oras na makakita ng anuman bago siya pinalipad. Isang madugong butas ang lumitaw sa kanyang dibdib, at umaagos ang dugo. Ang madugong butas na ito ay talagang tumusok sa katawan ni Chinyu, mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang likod. Ads by Pop Future. Chinyu. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zuo Jing, at nagmamadali siyang umakyat. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang sugat sa kanyang dibdib, at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Nakita mo ba kung ano ito ngayon? Tanong ni Chinyu. Umiling si Zuo Jing at sinabing, isang itim na anino lang ang nakita. Hindi ko man lang nakita kung tao ba ito o hindi. Dahil doon, inilabas niya ang Silver Spring at maingat na tumingin sa paligid. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang dibdib at nakaramdam ng matinding takot. Isang iglap lang iyon, ngunit diretso itong tumusok sa kanyang virtual entity body. Gaano kitikot iyon? Hindi siya naglakas loob na isipin ito. Inilibot ni Chinyu ang kanyang meridian circulation technique at dahan-daang naibalik ang kanyang katawan. Umupo siya doon, hindi gumagalaw ng matagal. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Chinyu? Bakit hindi tayo umalis? Bagamat ang Dragon Corps ay nakatutokso, kailangan itong buhay, sabi ni Zuo Jing sa mahinang boses. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, kakaiba iyon. Ano ang mali? Tanong ni Zuo Jing sa gilid. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo upang tumingin sa lupa at sinabing, kahapon, ang hibla ng aking banal na pakiramdam ay lumakad ng mahabang panahon bago ito pinatay ng itim na anino na iyon. At mayroon pa ring mahabang distansya sa pagitan dito at doon. Karaniwan, ang oras kung kailan lumitaw ang itim na anino na ito ay maaga pa. Hindi mo ari ni Chinyu. Hindi kaya lumitaw kaagad ang hibla ng banal na kahulugan na ito. Kung iyon ang kaso, ito ay masyadong nakakatakot. Mas mabuting umalis ka agad. Nakarinig ako ng mga chismis na gaano man kalakas ang isang magsasaka, kapag nakapasok na sila sa Dragon Burial Cave at sa walang kamatayang Burial Valley, mamamatay lang sila, nakasimangot na sabi ni Zuo Jing. Walang sinabi si Chinyu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, may balak na si Zuo Jing na umatras. Hinawakan niya ng mahigpit ang Silver Spring at maingat na tumingin sa paligid. Ngunit kahit na ganoon, nakaramdam pa rin ng matinding pagkabalisa si Zuo Jing. Dahil alam niyang sa sandaling lumitaw muli ang Black Shadow na iyon, wala nang silbi para sa kanila na gumawa ng anuman. Chinyu, pag-isipan mong mabuti. Inatake lang ng Black Shadow na iyon ang dibdib mo. Paano kung ulo mo iyon? Natatakot akong naging bangkay ka na. Pag-alit ni Zuo Jing. Pagkatapos ng paalala ni Zuo Jing, nakaramdam din si Chinyu ng matagal na takot. Ang katawan niyang ito ay nangingibabaw sa buong South Province, ngunit sa harap ng itim na anino na ito, hindi ito nakatiis ng isang suntok at nabasag sa isang dampi.
Isa lang ang buhay niya, at tiyak na hindi nang ahas si Chinyu na makipagsapalaran. Naka-crossleg siya sa lupa at maingat na inalala ang eksena kanina lang. Gusto niyang sukliin ang tunay na maskara ng itim na anino na iyon, ngunit sa kasamaang palad, gaano man ito iniisip ni Chinyu, isang kislap lamang ng eksena ang nasa isip niya. Chinyu, makinig ka sa payo ko at mabilis na umalis. Medyo nag-aalalang sabi ni Zuojing. Sumulyap si Chinyu kay Zuojing, at tila may ideyang lumitaw sa kanyang isipan. Pilasan mo at umalis ka. Nang makita ito, agad na nagalit si Zuojing. Nang hindi na naghihintay ng karagdagang paliwanag, hinawakan niya si Chinyu at tumalikod para umalis. Si Chinyu ay walang magawa. Kaya lang niyang kalagkarin ang kanyang nasugatan na katawan at pansamantalang umalis sa Dragon Burial Cave kasama si Zuojing. Pagkatapos umalis sa Dragon Burial Cave, malinaw na nakahinga ng maluwag si Zuojing. Pinunasan niya ang pawi sa kanyang noo at bumagsak sa lupa, na nagsasabing, ngunit natakot ako dahil sa aking katalinuhan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit mula nang tumuntong ako sa Dragon Burial Cave, ang aking puso ay nanginag, at ang aking dibdib ay parang dinidiin ng isang malaking bato. Napahiga si Chinyu sa lupa na bahagyang nakapikit, dahan daw ang binabawi ang kanyang katawan. Sa ilang kadahilanan, nang makita niyang nakapikit si Chinyu, isang masamang premonition ang lumitaw sa puso ni Jing. Naglakad siya papunta kay Chinyu at sinabing, sinasabi ko sa iyo, anuman ang mangyari, kailangan mong makinig sa akin sa pagkakataong ito. Huwag mo nang isipin ang pagpunta muli sa Dragon Burial Cave. Napangiti si Chinyu na nahihiya at sinabing, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Ipinapangako kung hindi ako papasok. Bahagyang bumantong hininga si Table Jing. Umupo siya sa tabi ni Chinyu at sinabing, kapag gumaling ng kaunti ang iyong pinsala, aalis tayo sa lugar na ito. Okay. Matigas na tumango si Chinyu. Hindi alam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Ibinaba niya ang ulo niya at tumingin sa dibdib niya. Umaagos pa rin ang dugo sa kanyang dibdib. Tila may ilang itim na marka sa gilid ng sugat. Iniunat ni Chinyu ang kanyang daliri at marahang idiniin ang isang bakas ng itim. Tapos, nilagay niya sa tungki ng ilong niya at sumangot. Isang mabahong amoy ang umagos sa kanyang ilong. Ano? Bagay ba ito? Kumunat ang noo ni Chinyu. Ang mabahong amoy ay tila nagmumula sa bangkay, at ito ay lubhang masangsang. Pwede bang, bangkay ang umatake? Mahinang ungol ni Chinyu. Ang bangkay ng dragon na tahimik sa hindi mabilang na mga taon, walang sinuman ang makakapaggarantiya na hindi ito magbubunga ng anumang kasamaan, lalong hindi alam kung gaano ito kalakas. Kahit papaano sa hitsura nito ngayon, tiyak na hindi ito isang bagay na kayang labanan ni Chinyu. Masama ang pakiramdam ko. Umalis na tayo dali. Biglang sumimangot si Zuojing. Hinailan niya si Chinyu at nagplanong umalis. Hindi lamang si Zuojing, si Chinyu ay nakadama rin ng bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso. Tumango siya, tumayo, at nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na hangarin ng pagpatay ang sumasalakay sa kanyang mukha. Ang aura na ito ay lubhang nakakatakot, at mayroong higit sa isang panloob na chi. Hindi maganda. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Chinyu habang nagmamadaling tumayo. Gayunpaman, biglang sumakit ang kanyang sugat, dahilan para muntik siyang mapaluhod sa lupa. Bweng! Isang sinag ng liwanag ang ibinubuga mula sa lahat ng direksyon, sunod-sunod na lumitaw ang mga pares ng mata. Ang kanilang mga katawan ay hindi malaki, ngunit sila ay mukhang kakaiba. Nagpakita ang kanilang mga mata ng malamig na titig na nagpakilig sa mga tao. Sa isang sulyap, ang paligid ay napakasiksik na hindi makita ng isa ang dulo. Ano? Ano ito? Hinawakan ni Zuojing ang Silver Spring, may bakas ng takot sa kanyang mukha. Kabanata 1673 Ang Sikreto ng Dragon Burial Cave. Naging mataimtim din ang ekspresyon ni Chinyu. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang mga bagay na ito ay tiyak na hindi simple. Swoosh! Sa sobrang takot nilang dalawa, agad na lumitaw ang bagay na iyon sa kanilang harapan. Agad na naramdaman ni Zuojing na may mali. Dali-dali niyang hinawakan ang Silver Spring at dirdiretsong nahak ito. Klang! Pero may nangyaring nakakagulat.
Nang tumama ang Silver Spring Cape sa katawan nito, lumipad ang mga kislap sa lahat ng direksyon, ngunit hindi nito maputol ang lahat. Paano nangyari ito? Puno ng takot ang mukha ni Zuo Jing. Si Qinyu, na nakatayo sa gilid, ay nanlaki din ang kanyang mga mata. Kailangang malaman ng isang tao na ang Silver Spring ay isang virtual na entity na may walang katapusang kapangyarihan, ngunit hindi nito nagawang maputol ito. What on earth is this thing? Kulat na bulalas ni Zuo Jing. Bago pa nila maisip ang sitwasyon, ang mga mala-insekto na bagay na ito ay sumugod na sa kanila. Si Qinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Tiniis niya ang sakit at nagpakawala ng isang paputok na sigaw. Ang panloob na chi ng kanyang buong katawan ay sumambulat sa sukdulan. Pagkatapos, nagbuga ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Biglang tumama ang nakadurog niyang kamao. Agad na sinindihan ng golden light ang buong disyerto. Boom! Isang nakakatakot na pagsabog ang sumabog. Ang insektong ito ay pinalipad sa pamamagitan ng suntok ni Qinyu, ngunit sa sumunod na segundo, gumapang muli ito at dumiretso sa Qinyu. Sa napakaraming bilang, kahit na may mahusay na kakayahan si Qinyu, hindi niya ito kakayanin. Ang bagay na ito ay madaling makalusot sa pisikal na depensa ni Qinyu at mapunit ang kanyang katawan hanggang sa tumulo ito ng dugo. Ads by Pop Future. Mag-ingat ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Zuo Jing mula sa likuran. Diretso na ang isang bug sa ulo ni Qinyu. Parang gusto nitong tumusok sa ulo ni Qinyu. Sa ganoong bilis, si Qinyu ay hindi makaiwas sa oras. Sa kritikal na sandaling ito, lumipad si Zuo Jing at hamarang sa likod ni Qinyu. Ang bagay na iyon ay direktang tumusok sa dibdib ni Zuo Jing, nag-iwan ng malaking duguan na buta sa kanyang dibdib. Zuo Jing. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Qinyu. Hindi lamang ang bagay na ito ay napakalakas sa pag-atake, ang depensa nito ay walang katulad din. Kung magpapatuloy ito, talagang mamamatay silang dalawa dito. Sundan mo ako. Biglang may naisip si Qinyu. Hinailan niya si Zuo Jing pataas at pilit na itinulak ang kanyang katawan habang siya ay bumaril patungo sa Dragon Burial Cave. Umasa si Qinyu sa kanyang makapangyarihang pisikal na katawan upang pwersahang lumabas sa isang daanan, ngunit ang kanyang katawan ay tumutulo na ng dugo. Ang dalawang mainit na tangkay ay sumugod hanggang sa loob ng Dragon Burial Cave. Sa sandaling tumuntong sila sa Dragon Burial Cave, ang mga bug na ito ay biglang huminto sa kanilang mga track. Nag-alinlangan sila sa pasukan ng kuweba. Sa kanilang malamig na mga mata, hindi lamang pagpatay ang layunin, kundi pati na rin ang isang pahiwatig ng pagkamahiyain. Tulad ng inaasahan, hindi sila nangangahas na pumasok sa Dragon Burial Cave, malamig na sabi ni Qinyu. Pagkaraan ng ilang sandali sa pasukan, ang mga insekto ay dahan-daang umatras tulad ng tubig. Tumingin si Qinyu kay Zuo Jing at sinabing, "Okay ka lang." Hinawakan ni Zuo Jing ang kanyang dibdib at sinabing may mapait na ngiti, "Pareho na tayo ngayon." Tinapik ni Qinyu ang kanyang balikat at sinabing, "Iniligtas mo ang aking buhay. Maraming salamat." Ikinaway ni Zuo Jing ang kanyang kamay at sinabing, "Mas mabuting tingnan mo ang iyong mga sugat." Tumagilid siya at tumingin. Oo nga, ang katawan ni Qinyu ay natatakpan na ng mga sugat. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Sa sandaling ito, isang pakiramdam ng pagod ang bumalot sa kanya. Ads by Pop Future. Makapal ang mga sugat sa katawan niya. Kahit si Qinyu ay hindi na nakayanan. Ang lugar na ito ay dapat naligtas pansamantala, sabi ni Qinyu sa malalim na boses. Sinabi ni Zuo Jingen, ang mga bagay na iyon ay tila natatakot sa Dragon Burial Cave. Sino ang hindi? Napangiti si Qinyu. Naka-crossleg siya at dahan-daang gumaling sa kanyang mga sugat. Ano ba talaga ang mga bagay na iyon? Kahit ang Silver Spring ay hindi makalusot sa depensa, nakasimangot si Zuo Jing at sinabi. Sinabi ni Qinyu sa malalim na boses, "Hindi ko alam." Sa madaling salita, ang silangang baog na ito ay napakakaiba. Napabuntong hininga si Zuo Jing at nagpatuloy, "Sa kasong ito, natatakot ako na ang misteryosong taong hamarang sa kalsada ay nagsasabi ng totoo. Natatakot ako na talagang gusto ni Xiaosheng na mamatay ka rito.
Walang sinabi si Chinyu. Sa loob-loob niya, ayaw pa rin niyang maniwala. Well, magpapahinga ako sandali, sabi ni Chinyu. Tumango si Zuo Jing at sinabing, dapat kang magpahinga ng mabuti. Kung mayroon man, sasabihin ko sa iyo sa tamang oras. Dahil doon, ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Sa mga sumunod na araw, ang silangan na baog ay tila nanambalik ang kapayapaan. Sa Dragon Burial Cave, dalawang binata ang nakaupo na naka-cross-legged, sobrang tahimik. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Zuo Jing at sinabing, mayroon akong ideya. Huwag mo nang isipin iyon. Kung iisipin mo ulit, mamamatay talaga tayo dito, putol ni Zuo Jing kay Chinyu. Medyo nahihiya din si Chinyu. Umubo siya at sinabing, hindi tayo makakalabas ng East Wilderness sa ngayon. Bakit hindi mo subukan ang ideya ko? Inilibot ni Zuo Jing ang kanyang mga mata kay Chinyu at sinabing, anong ideya? Malalaman mo rin mamaya, nakangiting sabi ni Chinyu. Hindi napigilan ni Zuo Jing ang buntong hininga at mahinang sinabi, sana hindi tayo humantong sa kamatayan ng iyong ideya. Walang sinabi si Chinyu. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na inilabas ang isa pang hibla ng Divine Sense. Kung ikukumpara sa kahapon, ang strand na ito ng Divine Sense ay mas dimmer. Ang pagpilit sa banal na kahulugan ay may malaking epekto. Ngayong 2 beses na pinaalis si Chinyu, natural na maaapektuhan siya. Nababaliw ka na ba? Hindi napigilan ni Zuo Jing na magalit nang makita niya ito. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, ito ang tanging paraan para mapatunayan ang aking iniisip. Sa sinabi nito, nakontrol niya ang hibla ng banal na kahulugan at pumasok ng malalim sa Dragon Burial Cave sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng hibla ng banal na kahulugan na ito ay mas mabilis. Ito ay may napakalakas na layunin. Tinagtagal, ang strand na ito ng Divine Sense ay dumating sa lugar kung saan ito unang dumating. Nangangahulugan ito na makikita nito ang lokasyon ng bangkay ng dragon nang walang tulong ng malungkot na banal na mata. Gaya ng inaasahan, sa susunod na segundo, muling lumitaw ang itim na anino, at sa isang iglap, direktang binura nito ang hibla ng banal na kahulugan. Biglang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Paano na? Nabulag na naman ba ang strand ng Divine Sense mo? Sabi ni Zuo Jing na kalahating biro at kalahating seryoso. Tuwang-tuwang sinabi ni Chinyu, tama. Sumimangot si Zuo Jing at sinabing, bakit parang masaya ka? Dahil, tama ang ideya ko. Huminga ng malalim si Chinyu. Ngayon alam ko na kung bakit biglang lumitaw ang itim na figurang iyon. Tumingin si Zuo Jing kay Chinyu, naghihintay ng kanyang follow-up. Malamig na sinabi ni Chinyu, dahil ginamit ko ang mapanglo na mata ng Diyos para makita ng maaga ang bangkay ng dragon. Natigilan si Zuo Jing at sinabing, ibig mong sabihin, hanggat nakikita ko ang bangkay ng dragon, lilito ang itim na figurang iyon. Tama. Tuwang-tuwa na bumangon si Chinyu mula sa lupa. Tinulyapan niya si Zuo Jing at sinabing, maghintay ka rito. Papasok ako at susubukan ko ito. Talagang hindi. Si Zuo Jing ay gumawa ng kilos para hilahin si Chinyu pabalik. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Mayroon akong sariling mga hakbang. Kung hindi siya papasok at tingnan ito, hinding-hindi susuko si Chinyu. Sasamahan kita, walang magawang sabi ni Zuo Jing. Nakangiting umiling si Chinyu at sinabing, huwag kang sumama sa akin sa pagkakataong ito. Manatili ka rito at hintayin ako. Kung totoo ang ideya ko, lalabas ako para hanapin ka. Kung ito ay hindi totoo, tandaan na pumunta at kunin ang aking bangkay sa hinaharap. Pagkatapos sabihin ito, humakbang si Chinyu sa kailaliman ng Dragon Burial Cave. Kabanata 1674 Venerable Fifth Mountain isa sa itaas ng kanyang ulo. Sa pagtingin kay Chinyu na nakapasok ng malalim sa Dragon Burial Cave, gusto ni Zuo Jing na bumangon at sundan siya, ngunit ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagpahirap sa kanya na makagalaw. Sa huli, pinili niyang manatili dito at hintayin si Chinyu. Tumingin siya sa labas ng Dragon Burial Cave na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata.
Ang lakas ng mga insektong iyon ay hindi kayang labanan ng dalawa. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga insektong ito. Kung nanatili sila sa ganoong lugar nang walang anumang espiritual na chi sa mahabang panahon, sila ay mamamatay sa kahinaan maaga o huli. Buntong hininga. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Zuo Jing. Tumingin siya sa kailaliman ng Dragon Burial Cave at sinabi sa mahinang boses, sana makahanap ng paraan si Qin Yu. May mahabang landas sa Dragon Burial Cave. Sa daan, mabilis na naglakad si Qin Yu. Ito ay tiwala sa sarili niyang paghatol, at hindi siya natakot. Sa daan, hindi na nakatagpo muli ni Qin Yu ang Black Shadow na iyon. Inalis niya ang lahat ng kanyang panloob na chi, natakot na hindi niya sinasadyang mapuko ang isang bagay na hindi niya dapat na-provoke. Hindi nagtagal, dumating si Qin Yu sa lugar kung saan napunta ang kanyang divine sense. Huminto siya sa hangganan at sadyang tumingin sa gilid. Kung gagawa ako ng isa pang hakbang pasulong, makikita ko ang Dragon Corpse na iyon, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Hindi nang ahas si Qin Yu na kumpirmahin kung ang itim na anino ay na-activate sa pamamagitan ng pagkakita sa bangkay ng dragon, kaya labis siyang kinabahan sa sandaling ito. Huminga siya ng malalim at mahinang bumulong, sana totoo ang iniisip ko. Mga ad ng Pop Future. Pagkatapos sabihin iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata, nag-ipon ng lakas ng loob, at pasulong si Strode. Ang hakbang na ito ay walang alinlangan na napakahirap. Ang presyon sa kanyang puso ay umabot na sa pinakamataas, at ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa malamig na pawis. Napakabilis, nalampasan niya ang boundary line na ito. Sa sandaling ito, walang katulad na kaba si Qin Yu. Sa sandaling lumapag ang kanyang paa, bahagyang nanginig ang kanyang buong katawan. Gayunpaman, ganap na tumahimik ang paligid. Walang nangyari, at hindi lumitaw ang inaasahang itim na anino. Totoo. Agad na tuwang-tuwa si Qin Yu. Mapapatunayan nito na totoo ang iniisip ni Qin Yu. Hanggat nakita ng kanyang mga mata ang bangkay ng dragon, aatakihin siya ng Black Shadow. Hanggat nakapikit siya at hindi nakikita ang bangkay ng dragon, hindi lilito ang itim na anino. Upang kumpirmahin ang kanyang iniisip, gumawa ng ilang hakbang pa si Qin Yu. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin lumilitaw ang itim na anino. Dahil dito, si Qin Yu ay lubos na gumaan. Hindi niya napigilan ang excitement sa puso niya at tumalikod para mabilis na maglakad palabas dito. Sa ganitong paraan, mahahanap ko ang bangkay ng dragon. Ngumisi si Qin Yu, na nagpakita ng isang matingkad na ngiti. Pagkatapos, mabilis na naglakad si Qin Yu papunta sa gilid ni Zuo Jing. Nang makitang ligtas na nakabalik si Qin Yu, nakahinga rin ng maluwag si Zuo Jing. Tumingin siya kay Qin Yu at nakangiting sinabi, akala ko gusto ko talagang kunin ang bangkay mo. Ako si Lucky, pabirong sabi ni Qin Yu. Pagkatapos, sinabi ni Qin Yu kay Zuo Jing ang nangyari at ang kanyang sariling haka-haka. Mga ad ng Pop Future. Pagkaraang marinig ito ni Zuo Jing, hindi niya naiwasang sabihin sa pagkagulat, ibig sabihin, basta nakapikit tayo, makapasok tayo sa Dragon Burial Cave. To be precise, ito ay ganito. Hindi bababasa ang Black Shadow na iyon ay hindi ma-activate, sabi ni Qin Yu. Kung ganoon nga, ang Black Shadow na iyon ay marahil ang consciousness body na ipinanganak mula sa Dragon Corpse Chi. Natatakot ako na wala itong pisikal na katawan. Hinaplos ni Zuo Jing ang kanyang baba, pagkatapos ay sinabi niya, wala talagang mali sa iyong natuklasan, ngunit, naisip mo na ba na maaaring may iba pang nilalang maliban sa Black Shadow na iyon? Kung wala, natatakot ako na ang Dragon Burial Cave na ito ay matagal nang ninakawan. Pagkatapos ng paalala ni Zuo Jing, naramdaman din ni Qin Yu na may mali. Ikaw pa rin ang pinakamaselang bata, nakangiting sabi ni Qin Yu. Upang maging ligtas, nagpasya si Qin Yu na magpadala ng isa pang batis ng banal na kahulugan upang subaybayan ang daan. Sa pagkakataong ito, gustong pigilan ni Qin Yu ang kanyang divine sense na makita ang bangkay ng dragon. Nais niyang magpatuloy sa paglalim upang makita kung ano ang kanyang makakaharap. Hayaan mo akong gawin ito sa pagkakataong ito. Kung hindi, ang iyong banal na pakiramdam ay maaaring makapinsala sa iyong pundasyon, sabi ni Zuo Jing. Nag-isip sandali si Qin Yu at tumango.
Sige. Kaya, sinabi ni Qingyu kay Zuo Jing kung ano ang kailangan niyang bigyang pansin. Si Zuo Jing ay isang napaka-metikulosong tao, kaya mas kalmado si Qingyu. Pagkatapos, pinilit ni Zuo Jing na ilabas ang isang strand ng Divine Sense at hinayaan siyang kontrolin ang Divine Sense upang masubaybayan ang daan. Umupo si Qingyu sa gilid at tahimik na naghintay. Medyo balisa siya. Nasa harapan niya ang bangkay ng dragon. Ito ay isang malaking kayamanan. Kung makukuha niya ito, tiyak na isang makalangit na pagkakataon. Makalipas ang mahigit isang oras, biglang binuksan ni Zuo Jing ang kanyang mga mata. Nagsikip ang kanyang mga pupil, at may hindi maipaliwanag na takot sa kanyang mga mata. Paano ito? Nagmamadaling tanong ni Qingyu. Mga ad ng pop future. Dahan daw ang kinalma ni Zuo Jing ang sarili. Tinulyapan niya si Qingyu at umiling. Hindi ko kaya. Nabura na ang divine sense ko. Nabura na naman. Kumunat ang noo ni Qingyu. Oo. Sa pagkakataong ito, hindi ko pa rin malinaw kung ano iyon, sabi ni Zuo Jing. Agad nitong inilagay si Qingyu sa mahirap na posisyon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi kaya sa pagkakataong ito ay naparito siya ng walang kabuluhan. Nasa harapan niya ang lihim na paglilibing ng bangkay ng dragon, ngunit hindi niya ito makuha. Ang Dragon Burial Cave na ito ay lubhang kakilakilabot. Hindi ito isang bagay na masisilip ng mga taong may lakas natin. Huminga ng malalim si Zuo Jing. Walang sinabi si Qingyu. Alam na alam niya sa kanyang puso na ang Dragon Burial Cave ay mahuhukay sa madaling panahon. Sa oras na iyon, ito ay malamang na maging isang lugar na lahat ng tao sa mundo ay maaaring pumasok ng sama-sama. Ngunit sa sandaling dumating ang araw na iyon, paano na ang turn ng mga maliliit na karakter na tulad nila upang makuha ang kanilang mga kamay? Qingyu? Mas mabuting umalis na. Napakahaba pa ng daan ng paglilinang. Hindi na kailangang magmadali sa sandaling ito. Payo ni Zuo Jing. Umiling si Qingyu at sinabing, late akong nagsimula. Kung hindi ako aasa sa ganitong uri ng pagkakataon, natatakot akong hindi ko na sila maabyutin. Ang bangkay ng dragon na ito ay isang pagkakataon na ipinadala ng langit. Hinding-hindi ito makaligtaan ni Qingyu. Sinubukan niyang ilabas ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Xiaoyu. Inilagay niya ang bracelet sa kanyang kamay at sinabi sa mahinang boses, ang makapangyarihang misteryosong taong iyon ay hinayaan ang bracelet na ito na magpagana sa sarili nitong huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, maaaring gumana ito. Sa makatuwid, si Qingyu ay nag-ipon ng kanyang lakas ng loob at lumakad sa kailaliman. Qingyu. Hindi napigilan ni Zuo Jing na magmura sa loob. Ang gayong mga pagkilos ay walang pinagkaiba sa pagpapadala sa kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Qingyu. Tiyak na hindi siya napigilan ni Zuo Jing. Hindi nagtagal, dumating muli si Qingyu sa hangganan. Napakalamig ng ekspresyon niya, at labis siyang kinakabahan. Inilabas ni Qingyu ang kanyang bakal, mga pulseres, at lahat ng lihim na kayamanan na magagamit. Pagkatapos, isinabit niya ang kagalang-galang na ikalimang bundok sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, ang kagalang-galang na ikalimang bundok ay naging mas mahiwaga. Ang mga agos ng sobrang misteryosong panloob na chi ay nakasabit sa itaas ng ulo ni Qingyu, at ang panloob na chi na ito ay pinuprotektahan si Qingyu sa ilalim niya. Sa kabilang panig ng kalawakan, mayroong hindi mabilang na mga alamat tungkol sa kagalang-galang na ikalimang bundok. Kilala ito bilang numero 1 bundok sa mundo, at may mga bali-balita pa na nabuo ito mula sa ulo ni Pango. Kahit na ang maliit na bundok sa kanyang kamay ay hindi ang tunay na kagalang-galang na ikalimang bundok, ito ay parehong misteryoso. Ang paggamit nito upang labanan ang Dragon Corpse Chi ay ang pinakamalaking pagtitiwala ni Qingyu, at ang kanyang huling pag-asa. Lumakad siya na bahagyang nakapikit, maingat na naglalakad patungo sa kailaliman ng Dragon Burial Cave. Kabanata 1675, tumapak sa Netherworld Yellow River Road. Si Qingyu ay labis na nag-iingat sa bawat hakbang niya. Dahil nawalan siya ng paningin, madilim ang lahat ng nasa harapan niya. Ito ay natural na nagpasindak kay Qingyu.
Hawak niya ang isang tungkod na bakal sa kanyang kanang kamay, isang pulse ere sa kanyang kaliwang kamay, at ang kagalang-galang na ikalimang bundok sa itaas ng kanyang ulo. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya sigurado. Sa loob ng kalahating oras, nilakad lang ni Chinyu ang napakaikling distansya. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang makakaharap, at walang nakakaalam kung gaano kalayo ang bangkay ng dragon. Hindi pa banggitin ang misteryosong nilalang na umiral sa Dragon Burial Cave, ang psikolohikal na pressure na ito ay halos hindi mabata para kay Chinyu. Habang lumalalim siya sa Dragon Burial Cave, ang nakakatakot na bangkay na si Chi sa paligid ay nagsimulang maging masiksik. Ang bangkay na Chi na ito ay tila nagmula sa Netherworld, at ito ay lubhang nakakatakot. Hindi na rin naging tahimik ang paligid. Paminsan-minsan, magkakaroon ng galit na alulong ng yin wind, at magkakaroon din ng mga lagaslas. Parang may naglalakad. Si Chinyu ay basang-basa sa pawis, at siya ay walang katulad na takot. Mahigpit siyang kumapit sa bakal, na para bang sa pamamagitan lamang ng paghawak sa isang bagay ay mabibigyan niya ito ng kaunting psikolohikal na kaiganhawahan. Noong nasa Earth siya, nabasa ni Chinyu ang hindi mabilang na chismis tungkol sa Mount Tai. Hindi lamang ito ang altar ng sinaunang emperador, ngunit mayroon din itong mga alingaw-ngaw ng teorya ng pagsupil sa mga multo. Ang bangkay na Chi dito ay napakakapal kaya natural na inilagay ni Chinyu ang kanyang pag-asa sa kagalang-galang na ikalimang bundok. Ang corpse Chi ay naging masiksik, at ang malakas na pressure na iyon ay sinalakay din siya. Sa sandaling ito, ang bakal na nasa kamay ni Chinyu ay nagsimulang umungol at nanginginig ng marahas, na para bang ito ay isaaktibo sa ilalim ng malakas na presyon ng bangkay ng dragon. Ads by Pop Future. Kasunod noon ay ang wristband na nakasabit sa kanyang kaliwang kamay. Ang wristband na ito ay nagbuga ng malamig na panloob na chi, na naging dahilan upang halos mawala ng malay ang pulso ni Chinyu. Ang mga ito ay ang lahat ng pinakamataas na antas ng pinakamataas na kayamanan, ngunit tulad ng isang kakaibang paggalaw ay naganap. Mas lalo pang natakot si Chinyu. Swish! Sa wakas, nagkaroon ng paggalaw. Parang may lumalapit kay Chinyu. Labis na naalarma si Chinyu. Hinawakan niya ang bakal na pamalo at bigla itong inihampas pasulong. Klang! Nataman! Hindi alam ni Chinyu kung ano ang nataman nito, at hindi siya naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata ng padalos-dalos. Ngayon lang niya alam na may umaatake sa kanya. Hindi, masyadong kakaiba ang lugar na ito. Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi mabilang na beses sa kanyang isipan na gusto niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit pinipigilan niya ang bawat pagkakataon. Isa pang alon ng pasulong na paggalaw. Nagsimulang maglaho ang mga kakaibang galaw ng baras na bakal at ng pulse eres, ngunit ang chi ng bangkay sa kanilang paligid ay naging mas siksik at bum-igat. Malinaw na naramdaman ni Chinyu na ang kagalang-galang na ikalimang bundok na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo ay naglalabas ng higit pang panloob na chi. Ito ay tulad ng isang makapal na fog, pumailang lang patungo sa kanya. Sa sandaling ito, hindi na madilim ang paningin ni Chinyu. Sa halip, parang nabuksan niya ang kanyang mga mata, at 10,000 mga imahe ang lumitaw. Ito ay isang dagat ng mga bangkay. Hindi mabilang na makapangyarihang realm powerhouses ang naputol ang kanilang mga katawan dito. Ang kanilang pagkamatay ay lubhang miserable. Ang ilan ay pinutol ang kanilang mga katawan, at ang ilan ay itinaas ang kanilang mga bungo. Paano ito nangyari? Agad na nagulat si Chinyu. Bago pa siya makarecover ay nag-iba na naman ang eksenang nasa harapan niya. Parang di mabilang na masamang espiritu ang sumusulpot sa kanya. Ang lumalakas na hangarin sa pagpatay at chi ng bangkay ay naging sanhi ng walang humpay na panginginig sa buong katawan ni Chinyu. Ads by Pop Future. Buzz! Sa sandaling ito, isang kakaibang figure ang lumitaw sa harap ni Chinyu. Siya ay kalahating tao at kalahating hayop. Ang kanyang itaas na katawan ay isang katawan ng tao, at ang kanyang ibabang katawan ay talagang isang kabayo. Hindi lang iyon, may hawak siyang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang mahabang kutsilyo ay nasaksak sa lupa, na nagbuga ng malamig na liwanag. Ano ito? Isang ilusyon. Natarante si Chinyu. Sigurado siyang nakapikit kaya lahat ng nasa harap niya ay ilusyon lang.
Gayunpaman, binaygo ng katotohanan si Chinyu. Hinawakan ng kakaibang lalaki sa hugis ng sentor ang mahabang kutsilyo at agad na lumitaw sa harap ni Chinyu. Malinaw na naamoy ni Chinyu ang aura ng bangkay mula sa kanyang katawan sa napakalapit na distansya. Ito ay hindi isang buhay na tao, ito ay isang bangkay. Sa susunod na segundo, ang mahabang sable sa kamay ng kakaibang lalaki ay lumalas patungo kay Chinyu. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Chinyu. Dali-dali niyang hinawakan ang kanyang bakal para salubungin ito. Klang! Direktang pinalipad ang katawan ni Chinyu, at nahulog din ang bakal. Dahil sa nakakatakot na kapangyarihang iyon, ang ekspresyon ni Chinyu ay labis na nabigla. Ito ay hindi isang ilusyon. Nagulat si Chinyu, at hindi niya namamalayan na iminulat niya ang kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan, nasa harapan niya ang nakakatakot na grupong iyon, malamig na nakatingin sa kanya. Parang hindi patay ang titig niya, para siyang natauhan. Gayunpaman, ang aura ng bangkay sa kanyang katawan ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay isang bangkay. Ang mundo ay malawak at misteryoso, at ang mga makapangyarihang nilalang ay madaling nagkamalay. Halimbawa, ang mga mahuhusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian ay maaari pang ang bumuo ng kanilang sariling divine sense sa pamamagitan ng magic treasure sa kanilang mga kamay. Sa makatuwid, hindi katakataka na ang bangkay sa harap nila ay may banal na kahulugan. Naikuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao. Sinubukan niyang lumaban sa grupong ito ng mga tao. Sa kasamaang palad, ang lahat ng pagmamataas ni Chinyu ay hindi nararapat na banggitin sa harap niya. Sa sandaling hinawakan niya ito, halos madurog ang katawan niya. Ang bagay na ito ay tiyak na nalampasan ang reversion void stage. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Chinyu. Maaaring ito ay isang tunay na bangkay ng kaharian ng santo. Kung iyon ang kaso, si Chinyu ay walang pagkakataong manalo. Whoosh whoosh whoosh. Sa sandaling ito, nagsimulang sumabog ang bangkay na si Chi sa Dragon Burial Cave. Level after level, nag-overlap sila na parang mga alon. Kasunod nito, hindi mabilang na mga nilalang ang dumating. Tinakpan nila ang langit at tinakpan ang lupa. Bawat isa sa kanila ay may kapangyarihan ng isang santo. Lahat sila ay mga santo. Nanlaki ang mga mata ni Chinyu. Ang mga nilalang na ito ay nasa totoong Saint Realm. Sa abot ng mata, walang katapusan. Kakaiba silang lahat at walang anyo ng tao. Gayunpaman, sino man sa kanila ay maaaring pumatay kay Chinyu sa isang iglap. Sa sandaling ito, talagang nagpanik si Chinyu. Sa napakaraming bilang ng mga tunay na santo, lalo na sa pakikipaglaban, isang sulyap ay sapat na upang patayin si Chinyu. Ang malakas na pressure na nabuo mula sa kanilang mga katawan ay naging dahilan upang si Chinyu ay hindi makagalaw. Ano ba talaga ang nangyayari? Paanong may napakaraming totoong Saint Realm na nilalang? Walang tigil na nanginginig si Chinyu habang umuungal sa kanyang puso. Hindi maitago ang takot sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, medyo nagsisisi si Chinyu. Hindi nakakagulat na walang nang-ahas na lumikha ng Dragon Burial Cave. Kahit na ang iba't ibang mga dakilang pamilya ng Central Plains ay hindi dumating kailanman. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sapat na upang walisin ang lahat ng bagay sa mundo. Walang tigil na nanginginig si Chinyu. Sinubukan niyang makatakas, ngunit dahil sa pressure ng aura na iyon, hindi na makagalaw si Chinyu. Ang lahat ng panloob na chi sa kanyang katawan ay tila na freeze, at siya ay nasa walang katapusang sakit. Ang mga totoong pantas na ito ay malamig na tumingin kay Chinyu. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng isang malakas na layunin ng pagpatay. Sa susunod na segundo, pumunta sila sa harap ni Chinyu at tumingin sa kanya mula sa itaas. Wala silang sinabi. Sa kanilang antas, si Chinyu ay naging isang langgam. Hindi na niya kailangan pang magsabi ng kahit isang salita sa langgam. Si Chinyu ay nawala ng pag-asa. Muntik na siyang mamatay sa kamay ng isang santo na bangkay sa sagradong mausoleum. Ngayon, sa pagharap sa mga tunay na santo na may banal na kahulugan, ang natitira na lang sa kanya ay kawalan ng pag-asa. Tinitigan niya ang lahat ng nasa harapan niya, ngunit wala siyang paraan upang labanan. Kabanata 1676 sa ilalim ng mga paa ng bangkay ng dragon.
Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng walang katapusang banal na kapangyarihan. Halos durugin ng mga hibla ng banal ang katawan ni Chinyu. Hindi na nila kailangan pang gumalaw. Ang panloob na chi lamang sa kanilang mga katawan ay sapat na upang patayin si Chinyu ng libu-libong beses. Kung walang magulong katawan si Chinyu, nadurog na sana siya sa meat paste ngayon. F*6, nagmura si Chinyu sa kanyang puso. Sa sandaling ito, siya ay ganap na nawalan ng pag-asa. Nang malapit na siyang sumuko, ang kagalang-galang na ikalimang bundok sa itaas ng kanyang ulo ay biglang kumislap ng liwanag. Ang mga tipak ng liwanag ay tumakip sa katawan ni Chinyu. Sa isang iglap, ang mapang-itong pakiramdam sa katawan ni Chinyu ay nawala ng walang bakas. Ang mga mukha ng mga banal ay tila nagpapakita ng isang pahiwatig ng kataimtayman habang sila ay malamig na nakatingin sa maliit na bundok sa itaas ng ulo ni Chinyu. Bweng! Sa sandaling ito, ang kagalang-galang na ikalimang bundok ay naglabas ng isang sinag ng liwanag habang ito ay dumiretso sa isang tunay na santo. Napakabilis ng figure ng tunay na santo na iyon habang mabilis siyang umiwas. Ang sinag ng liwanag na iyon ay direktang nabasag ang isang sulok ng Dragon Burial Cave. Natigilan si Chinyu. Tinamantala niya ang pagkakataong ito at agad na ginamit ang line word formula para bumaril patungo sa direksyon ng Dragon Corpse. Mahigpit na sumunod ang mga banal sa likuran. Bagamat labis silang nag-iingat sa kagalang-galang na ikalimang bundok sa itaas ng ulo ni Chinyu, naabutan pa rin nila sa huli. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at tinitigan ang direksyon ng bangkay ng dragon. Kahit na kailangan niyang mamatay sa tabi ng bangkay ng dragon. Ito ang ideya ni Chinyu. Sa suporta ng line word formula, ang bilis ni Chinyu ay napakabilis, at ang liwanag na ibinubugaw mula sa kagalang-galang na ikalimang bundok ay naging lalong siksik. Ang mga butil ng napakasagradong liwanag ay naging dahilan upang mawala ang lahat sa manipis na hangin. Maging ang mga tunay na banal ay labis na natakot. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, sa wakas ay dumating si Chinyu sa gilid ng bangkay ng dragon. Ang bangkay ng dragon na ito ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Sa isang sulyap, umabot ito ng libu-libong metro. Isang ulo lang ay kasing laki ng isang maliit na bundok. Sa tabi ng bangkay ng dragon, may sunod-sunod na mga tuyong buto. Ito ay tila mga buto ng taong dumating upang hanapin ang sekreto. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang malaki at maringal na bangkay ng dragon. Para sa isang sandali, siya ay labis na nabigla. Ito ba ang bangkay ng dragon? Pulong ni Chinyu sa mahinang boses. Napakalapit niya rito kaya natakot si Chinyu sa nakakatakot na pressure mula sa katawan nito. Napakalaki nito, napakalaki. Ang aura ng bangkay na ibinugo mula sa katawan nito ay lalong nakakasakal. Lumingon si Chinyu at tumingin sa likuran niya. Hindi siya hinabol ng mga buhay na nilalang, na ikinagaan din ng loob ni Chinyu. Hindi siya nang ahas na ibaba ang kagalang-galang na ikalimang bundok. Kung hindi dahil sa bundok na ito, naging bangkay na sana si Chinyu. Samaan daw si Chinyu sa bangkay ng dragon at bahagyang humihingal. Isang malamig na lamig ang nagmula sa kanyang likuran. Ito ang temperatura ng kaliskis ng dragon, na matatawag na sobrang lamig. Ang bawat sukat ay kumikinang na may malamig na ilaw. Ang alinman sa mga kaliskis ay walang kapantay na matigas. Huminga ng malalim si Chinyu at tumayo mula sa lupa. Tumangala siya sa malaking bangkay ng dragon at hindi niya maiwasang sambahin ito. Dragon Corpse, bulong ni Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Napakaganda nito. Kahit na ito ay patay na sa loob ng maraming taon, ang panloob na chi sa katawan nito ay nakakatakot pa rin. Pinipigilan ni Chinyu ang pananabik sa kanyang puso. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bangkay ng dragon at naramdaman ang panloob na chi mula sa bangkay ng dragon. Paano ko gagamitin ang malaking bagay na ito? Kumunat ang noo ni Chinyu. Nabalitaan na ang pag-inom ng banal na dugo ay may malaking pakinabang. Kung makakain siya ng isang piraso ng bangkay ng dragon, ang mga epekto ay hindi maiisip. Isinasantibi ang katotohanan na si Chinyu ay maaaring direktang makalusot sa pagbabalik sa walang bisang kaharian, hindi dapat maging problema para sa kanya na tumapak man lang sa tuktok ng Almighty Realm.
Sa pag-iisip nito, hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Nanginginig ang kanyang mga paa at tumalon siya sa bangkay ng dragon. Pagkatapos, hinawakan ni Chinyu ang scale armor ng bangkay ng dragon at sinubukang tanggalin ito. Sa kasamaang palad, ang scale armor ay masyadong matigas. Kahit na ginamit ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya mapunit ang isang piraso. Ano ang dapat kong gawin? Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Kung hindi niya masira ang scale armor, hindi makukuha ni Chinyu ang karne ng dragon at dugo ng dragon. Pagkatapos, inilabas ni Chinyu ang lahat ng lihim na kayamanan sa kanyang katawan at sinubukang tanggalin ang scale armor, ngunit sa kasamaang palad, nabigo siya. Napakahirap ng bagay na ito. Hindi napigilan ni Chinyu ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang 10,000 spell-breaking punch, ngunit wala pa rin itong silbi sa bangkay ng dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, hinihingal na si Chinyu. Humiga siya sa likod ng bangkay ng dragon at bumaantong hininga, ano ang pinagmulan ng banal na dragon na ito. Ang kanyang bangkay na si Chi lamang ang makakapagdulot ng isang tunay na nilalang sa kaharian ng santo, na sapat na upang ipakita kung gaano kakilakilabot ang banal na dragon na ito. Walang nakakaalam kung saang lupain iyon. Kahit isang banal na dragon ng kaharian na ito ay nahulog dito. Ano nga ba ang nasa loob ng Dragon Burial Cave na ito? Hindi maiwasan ni Chinyu na tumingin sa kadiliman. Ang lalim ng Dragon Burial Cave ay mas malaki kaysa sa inaakala niya. Kahit ang bangkay ng dragon na ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Gayunpaman, hindi nang ahas si Chinyu na tuklasin ito. Alam niya na hindi siya nang ahas na buhayin ng mapanglo na banal na mata dahil walang nakakaalam kung hindi niya sinasadyang ma-activate ang sinumang nakakatakot na nilalang. Madilim ang paligid. Sa paanan ng bangkay ng dragon, may ilang lantang buto. Lumakad si Chinyu sa harap ng mga lantang buto at yumuko para kumuha ng piraso. Sinubukan niyang kuskusin ito gamit ang kanyang kamay. So hard. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ang butong ito ay malamang na isang banal na buto. Nakakatakot. Maging ang mga santo ay nahulog dito, bulong ni Chinyu. Ang tunay na kaharian ng santo ay ang pinakamataas na pag-iral sa buong banal na rehiyon. Ito ay isang pag-iral na maaaring tumawid sa larangan ng bituin. Ang isang patak ng kanilang kakanyahan ng dugo ay maaaring magpadala ng isang bangkay na libu-libong milya ang layo. Ngunit kahit na ang gayong nakakatakot na pag-iral ay naging puting buto pagkatapos ng puting buto. Kahit ang kanyang laman at dugo ay hindi makita. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang bangkay ng dragon at sinabi sa mahinang boses, kahit isang tunay na santo ay namatay dito. Pagkatapos ako, paano makakalabas ng buhay ang isang makapangyarihang eksperto sa kaharian? Nagbigay ito kay Chinyu ng masamang premonition. Sa ngayon, hindi niya nakuha ang laman at dugo ng bangkay ng dragon, at maraming mga santo ang nakapaligid sa kanya sa labas. Mahirap sabihin kung kaya niyang mag-walk out o hindi. May mali. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chinyu na may mali. Yumuko siya at kinuha ang isang piraso ng puting buto. Mukhang hindi namatay ang puting butong ito dahil sa bangkay ng dragon. Sa halip, namatay sila dito kasama ang Divine Dragon. Gayunpaman, ang kanilang laman at dugo ay mas mababa sa bangkay ng dragon, kaya't ang laman at dugo ng dragon ay nanatiling buo habang ang tunay na santo ay may puting buto na lamang. Ano ba talaga ang pinagdaanan nila? Kahit ang napakalakas na Divine Dragon ay namatay dito, napabuntong hininga si Chinyu na may damdamin. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mahabang taon na ito. Kung tungkol sa kung anong mga lihim ang nakatago sa Dragon Burial Cave, walang paraan si Chinyu para malaman. Tama. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Chinyu. Noong nasa Earth siya, nakuha niya ang Divine Dragon Power. Sakto lang dahil naaga niya ang Divine Dragon Power kaya naging kaaway niya si Hiteng. Kung hihiramin niya ang Divine Dragon Power ngayon, makakabuo ba siya ng isang tiyak na koneksyon sa Divine Dragon? Mapupunit kaya niya ang katawan ng Divine Dragon? Sa pag-iisip nito, agad na tuwang-tuwa si Chinyu. Kabanata 1677, dinukot ang mga eyeballs nito. Huminga ng malalim si Chinyu.
Dahil ito ay banal na kapangyarihan ng dragon, dapat mayroong ilang koneksyon sa pagitan nito at nitong banal na dragon. Nang i-activate na ni Chinyu ang Divine Dragon Power, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bigla siyang may naisip. Hindi tama iyon. Kumunat ang noo ni Chinyu. Dahil ang lugar na ito ay tinawag na Dragon Burial Cave, na nakakaalam kung gaano karaming mga Divine Dragon ang nahulog. Kung i-activate ni Chinyu ang Divine Dragon Power, hindi ba siya mamamatay din sa Dragon Burial Cave na ito? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Chinyu ang pagpawisan ng malamig. Sa kabutihang palad, hindi niya na-activate ang Divine Dragon Power. Kung hindi, siya ay naging isang bangkay tulad ng bangkay ng dragon na ito. Hindi ma-activate ang Divine Dragon Power, biglang hindi alam ni Chinyu kung ano ang gagawin. Nilaibat niya ang Divine Dragon. Sa pagtingin sa Divine Dragon na parang isang maliit na bundok, nagsimulang sumakit ang ulo ni Chinyu. Ang buong katawan ng banal na dragon na ito ay nababalutan ng kaliskis, kaya hindi ko ito mabuksan. Ngunit may isang lugar na nakalantad. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumangala sa malaking ulo. Iyon ang eyeball nito. Napakalaki ng eyeball na ito. Kung ito ay mahukay, maaari itong magamit ng mahabang panahon. Sa pag-iisip nito, agad na tumalon si Chinyu. Direkta niyang inilabas ang bronze sword at sinaksak ito patungo sa eyeball ng Divine Dragon. Puchi! Gaya ng inaasahan. Mga ad ng Pop Future. Agad na tinusok ang eyeball at tumalsik ang bibig ng dugo. Nang makita ito, si Chinyu ay agad na natuwa. Hanggat tinanggal niya ang eyeball, hindi magiging walang kabuluhan ang paglalakbay na ito. Bagamat medyo nakakadiri ang pagbunot ng eyeball, alang-alang sa paglilinang, wala siyang masyadong pakialam. Hindi ko alam kung ilang taon nang patay ang banal na dragon na ito, ngunit ang kanyang dugo ay talagang napreserba ng husto. Hindi napigilan ni Chinyu na mamangha. Sa mahabang paglipas ng panahon, walang mapangalagaan. Gaano man siya kalakas, sa kalaunan ay magiging isang tumpok ng dumi. Ngunit hindi maitatanggi na kapag mas malakas siya, mas mataas ang kanyang kaharian, at mas malakas ang kanyang kakayahang labanan ang paglipas ng panahon. Hindi na ito inisip ni Chinyu. Agad niyang sinimulan na hukayin ang eyeball ng Divine Dragon. Ito ay isang malaking proyekto. Hindi magiging ganoon kadali ang paghukay ng eyeball. Naglabas si Chinyu ng isang garapon mula sa Spatial Magic Artifact upang maiwasan ang pagkawala ng dugo. Kailangang malaman ng isa na ang anumang bakas ng dugo ng Dragon Corpse ay sapat na upang lumikha ng isang eksperto. Hindi dapat sayangin. Pagkatapos ng ilang araw, kaunti lang ang nahukay na eyeball ng Dragon God, habang si Chinyu ay pagod na humihingal. Damn! At this rate, I'm afraid it long time to dit out this eyeball, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng oras. Naghihintay pa rin si Zuo Jing sa labas. Kung maghintay siya ng mahabang panahon, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Zuo Jing. Kaya naman agad siyang bumangon at nagpatuloy sa paghuhukay. Tuldok. Malapit sa entrance ng Dragon Burial Cave. Sumimangot si Zuo Jing, at ang kanyang puso ay mas nababalisa. Paminsan-minsan, titingin siya sa kailaliman ng Dragon Burial Cave, at puno ng pag-aalala ang mukha niya. Hindi pa siya lumalabas, bulong ni Zuo Jing sa mahinang boses. Mga ad ng Pop Future. Ilang araw nang nandoon si Chinyu, ngunit walang gumagalaw. Hindi nito maiwasang mag-alala ang mga tao. May nangyari ba talaga sa kanya? Huminga ng malalim si Zuo Jing, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay bumangon siya at nagpas siyang pumunta ng malalim sa Dragon Burial Cave upang subukang hanapin si Chinyu. Kaya, maingat na naglakad si Zuo Jing sa kailaliman ng Dragon Burial Cave. Hindi nagtagal, nakarating siya sa hangganan. Sinabi ni Chinyu na hanggat ipinikit ko ang aking mga mata, hindi ko ay activate ang Black Shadow na iyon, naisip ni Zuo Jing sa kanyang sarili. Kaya naman, pumikit siya at maingat na naglakad papasok sa kuweba. Sa kasamaang palad, si Zuo Jing ay hindi si Chinyu. Wala sa kanya ang makapangyarihang katawan ni Chinyu.
Hindi nagtagal, hinarang siya ng makapangyarihang bangkay na Chi at hindi na makahakbang pa. Kahit anong pilit ni Zuo Jing, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay ganap na pinigilan at hindi siya makagalaw. Nang walang ibang pagpipilian, si Zuo Jing ay maaari lamang tumalikod at bumalik sa pasukan ng Dragon Burial Cave. Nakatayo sa pasukan, ang ekspresyon ni Zuo Jing ay naging seryoso. Qin Yu. Natatakot ako na namatay na siya. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Zuo Jing, ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Hindi, kailangan kong humanap ng magliligtas sa kanya. Kinagat ni Zuo Jing ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang mga paa para lumabas ng Dragon Burial Cave. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas ng Dragon Burial Cave, tumalsik ang mala-insektong bagay na iyon. Hindi nagtagal, nakatakas muli si Zuo Jing. Damn it, maging si Zuo Jing, na napakahusay ng ugali, ay hindi maiwasang magmura. Sa sandaling ito, talagang nasa dilema siya. Hindi siya makalabas ng malalim, hindi rin siya makalabas. Makukulong ba ako dito at mamamatay? Hindi mapigilan ni Zuo Jing na magmura sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang tumingin sa kailaliman ng kuweba at bumaantong hininga. Sa ganitong uri ng lugar, natatakot ako na hindi ko kayang magtanim. Kuya Chin, mauna ka na. Hindi magtatagal bago kita hahanapin. Tuldok, sa ulo ng dragon. Pawis na pawis si Qin Yu habang patuloy niyang nilok ang mga eyeballs ng bangkay ng dragon. Ito ay isang madyugo at nakakatawang eksena. Ang malalaking eyeballs ay parang isang maliit na bahay. Sa harap ni Qin Yu, para siyang langgam. Hindi niya alam kung gaano katagal, ngunit sa wakas ay nahukay ang mga eyeballs. Ang dugong umagos ay napuno na ng ilang garapon. Hindi, wala na akong lakas. Bumagsak si Qin Yu mula sa langit, nabasag ang isang malaking butas. Sa ilalim ng impluensya ng corpse chi, hindi rin maipakita ni Qin Yu ang 100% ng kanyang kakayahan. Matapos ang ilang araw na pagkapagod, nagsimula na ring maubos ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Nakahiga si Qin Yu sa lupa saglit, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa eyeball na malapit ng mahulog. Maaari mo ring subukan na ubusin muna ang dugo ng dragon. Sa sandaling ito, ang tinig ng Heavenly Blood Rainbow ay nagmula sa Spatial Magic Artifact. Nagulat si Qin Yu, pagkatapos ay sinabing may kaunting pananabik, oo, bakit hindi ko naisip iyon? Ang dugo ng dragon na ito ay isa ring banal na bagay para sa paglilinang. Anumang patak ng dugo ay maaaring makapagpapataas ng husto sa paglilinang ni Qin Yu. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumayo si Qin Yu at kinuha ang garapon na naglalaman ng dugo ng dragon. Anong ginagawa mo? Sa sandaling iyon, muling tumunog ang tinig ng Heavenly Blood Rainbow mula sa Spatial Magic Artifact. Sinabi ni Qin Yu, syempre iniinom ko ang dugo ng dragon na ito. Hehe. Kasama ang iyong kaharian, kung lulunukin mo itong banga ng dugo ng dragon, natatakot ako na ikaw ay agad na magiging abo. Ang malakas na lakas na iyon ay hindi mo kayang tiisin, malamig na sabi ng Heavenly Blood Rainbow. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Ito ang katotohanan. Ang isang patak ng dugo ng isang santo ay maaaring maging sanhi ng pagsabog at pagkamatay ng katawan ng isang makapangyarihang tagapagsaka sa lupa, lalo na ang dugo ng dragon na ito. Natahimik sandali si Qin Yu bago nagtanong, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Karaniwan, kailangan mong palabnawin ang dugong ito bago mo ito makayanan. Gayunpaman, ang bangkay ng dragon na ito ay patay na sa loob ng napakaraming taon. Ang dugo ay hindi na kasing lakas ng dati. Maaari mong subukang uminom, ngunit kung mamamatay ka o hindi ay nakasalalay sa kapalaran, sabi ng Heavenly Blood Rainbow. Tumango si Qin Yu at sinabing, okay, salamat. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang daliri at pinulot ang isang patak ng dugo ng dragon sa garapon at dahan-daang ipinasok sa kanyang bibig. Kabanata 1678, Dragon Eye sa kamay. Isang patak ng dugo ng dragon ang dumaloy mula sa sulok ng bibig ni Qin Yu papunta sa kanyang tiyan. Sa sandaling ito, biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Qin Yu. Parang bowl ang apoy ang sumabog sa katawan niya.
Ang kanyang katawan ay sobrang init, at ang kanyang balat ay naging pula. Ang pananakit at pamamaga ay mararamdaman kahit saan. Bang! Hindi nagtagal, bumagsak si Chinyu sa lupa. Patuloy siyang nagpupumiglas sa lupa, at pakiramdam niya ay sisubog na ang buong katawan niya. Ito ay sobrang hindi komportable. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Nagmamadali niyang inikot ang meridian circulation technique para palabnawin itong patak ng dugo ng dragon. Kumulo ang dugo sa kanyang katawan at sumanib sa bawat parte ng kanyang katawan. Kailangang sabihin na ang isang patak lamang ng dugo ng dragon ay higit pa sa lahat ng mga halamang espiritu. Ang pakiramdam na ito ay hindi kayang tiisin para kay Chinyu. Patuloy niyang sinipa ang kanyang mga paa sa lupa, at halos lumuwa ang kanyang mga eyeballs. Huwag kang mamamatay. Kung mamatay ka, makukulong din ako dito. Ang boses ni Heavenly Blood Rainbow ay nanggaling sa Spatial Magic Artifact. Paano kaya siya pinapahalagahan ni Chinyu? Sinubukan niya ang kanyang makakaya na iikot ang meridian circulation technique, ngunit kahit na ganoon, ang malakas na puwersa ng patak ng dugong iyon ay malapit pa ring pumutok sa Chinyu. Nakahiga siya sa lupa ng ganito, at napuno ng sakit ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng sirkulasyon ng meridian circulation technique ng Chinyu, ang kapangyarihan ng patak ng dugo na ito ay nagsimulang mawala at dahan-daang hinihigop. Pagkatapos ng hindi kilalang tagal ng panahon, unti-unting nawala ang sakit, ngunit ang pagsipsip ng dugo ay mas mababa sa ika-10. Umakyat si Chinyu mula sa lupa, pinunasan ng pawis sa kanyang noo, at sinabi sa nanginginig na boses, nakakatakot na kapangyarihan, dugo ba ng dragon na ito? Nakahinga ng maluwag ang Heavenly Blood Rainbow sa Spatial Magic Artifact. Sinabi niya sa malalim na boses, ang banal na dragon na ito ay patay na sa loob ng hindi mabilang na taon. Ang kanyang dugo ay malamang na halos kapareho ng isang patak ng banal na dugo ngayon. Walang sinabi si Chinyu. Isang patak lang ng dugo ay halos kumitil na sa kanyang buhay. Alam ng Diyos kung gaano kalakas ang banal na dragon na ito noong siya ay nabubuhay pa. Ang agwat sa pagitan ng mga kaharian ay mahirap tawirin. Agad na nakaramdam ng kababaan si Chinyu. Kung ikukumpara sa isang mahusay na magsasaka, ang kasalukuyang siya ay malamang na hindi kahit isang langgam. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya at hindi na nagpatuloy sa pag-iisip. Sa halip, umupo siya ng naka-crossleg at dahan-daang hinukay ang bakas ng dugo. Bagamat ang dugong ito ay halos pumatay kay Chinyu, kailangang sabihin na ang dugong ito ay nagdulot ng malakas na epekto. Sa lalong madaling panahon, ang naubos na enerhiya ni Chinyu ay dahan-daang nakabawi. Ang malakas na nakapagpapagaling na epekto ng patak ng dugo ay dahan-daang umikot sa buong katawan niya, at ang epektong dulot nito ay higit pa sa panesiyes. Malamang kakailanganin ko ng 10 araw hanggang kalahating buwan para ganap na masipsip ang patak ng dugong ito, naisip ni Chinyu sa sarili. Hindi niya alam kung anong antas ang maaaring dalhin sa kanya ng patak ng dugo na ito, kaya't may bahagyang pag-asa sa kanyang puso. 10 buong araw. Si Chinyu ay nakaupo doon na naka-crosslegged, dahan-daang hinihigop ang dugo. Pagkatapos ng 10 araw, ang dugo ay ganap na nasisipsip. Dahan-daang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kapangyarihan sa kanyang katawan at sinabi sa mahinang boses, ang peak ng early stage mighty figure ay isang hakbang lang ang layo mula sa middle stage ng mighty figure. Isa lang itong patak ng dugo. At si Chinyu ay may ilang mga garapon ng dugong ito. Higit sa lahat, may malaking eyeball na nakasabit dito. Kung nilunok niya ang eyeball na ito, sino ang nakakaalam kung anong epekto ang aidudulot nito? Kalimutan mo na ito. Kukunin muna natin itong eyeball, naisip ni Chinyu sa sarili. Mga ad ng Pop Future. Ang paglalakbay na ito sa silangang kontinente ay talagang nagdulot sa kanya ng malalaking tagumpay. Hanggat inalis niya ang eyeball na ito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Kaya naman, tumayo si Chinyu at ipinagpatuloy ang paghukay ng eyeball na iyon. Sa labas ng mundo, si Zuo Jing ay wala ng pag-asa. Sumandal siya sa dingding ng Dragon Burial Cave na baka sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Ang mga insektong iyon sa labas ay hindi niya kayang labanan, kahit na ang Silver Spring sa kamay.
Noon, ang aking ama ay napunta sa isang lugar na tulad nito. Hindi napigilan ni Zuo Jing na mapabuntong hininga. Bihira lang talaga ang makaalis dito. 20 araw na ang nakalipas. Natatakot akong patay na si Chinyu. Tumawa at umiyak si Zuo Jing. Sa ilalim ng malakas na bangkay na si Chi ng dormitoryo, si Zuo Jing ay lumitaw din na medyo mahina. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay ganap na napigilan, at siya ay halos hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, isa pang 10 araw ang lumipas. At ang eyeball sa bangkay ng dragon ay sa wakas ay nakuha na ni Chinyu. Ang eyeball ay parang maliit na bundok, at bigla itong bumagsak sa lupa, na lumikha ng malaking butas sa lupa. Nagmamadaling tumakbo si Chinyu sa pasukan ng butas at kinuha ang mata ng dragon. Damn! Sa wakas nakuha ko na, naisip ni Chinyu sa sarili. Inangat niya ang ulo niya para tingnan ang kabilang eyeball, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kasakiman. Maganda kung kaya ko ring alisin ang mata na iyon, naisip ni Chinyu sa sarili. Maliban sa mata na iyon, tiningnan din ni Chinyu ang malaking butas sa eye socket. Kung gagapang ako sa butas ng mata, hindi ko ba makukuha ang mga laman loob nito? Doon matatagpuan ang esensya ng katawan, naisip ni Chinyu sa sarili. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, sa wakas ay sumuko na si Chinyu. Ang kapangyarihan ng Divine Dragon ay hindi maarap. Kung gumapang siya sa katawan nito, malamang na madurog siya sa meat paste. Hindi dapat maging problema para sa akin na kunin ang mata ng dragon na ito at umalis sa lugar na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi niya inilagay ang mata na ito sa special magic artifact. Sa halip, kinaladkad niya ito gamit ang isang kamay para takutin ang mga tunay na santo. Bukod doon, isinabit din ni Chinyu ang kagalang-galang na ikalimang bundok sa itaas ng kanyang ulo. Matapos gawin ang lahat ng paghahanda, hakbang-hakbang na lumabas si Chinyu. Sana ay maayos si Zuo Jing, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Itinaas niya ang malaking mata ng dragon gamit ang isang kamay at naglakad patungo sa pasukan ng Dragon Burial Cave. Medyo nakakatawa ang eksena. Hindi nagtagal, hinaranggan muli ng 10 tunay na santo ang landas ni Chinyu. Ang malakas na presyon mula sa kanilang mga katawan ay hindi pa rin naglakas loob kay Chinyu na maliitin sila. Napalunok si Chinyu ng kanyang laway. Mahigpit niyang hinawakan ang mga mata ng dragon at inihanda ang sarili na maglakad pasulong. Ang 10 tunay na santo ay nakatayo sa landas na kailangang daanan ni Chinyu. Nang dumaan si Chinyu sa kanila, halos nasa lalamunan niya ang kanyang puso. Natatakot siya na hindi niya sinasadyang magalit ang tunay na santo na ito. Sa kanilang mga kakayahan, malamang na walang kakayahan si Chinyu na lumaban. Sa kabutihang palad, walang panganib. Nang dumaan si Chinyu sa kanila, wala silang nagawa. Tiningnan lang nila si Chinyu ng malamig. Not bad. Hindi napigilan ni Chinyu na makahinga ng maluwag. Matapos niyang iwanan ang 10 tunay na santo na ito, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Natatakot siya na hindi niya sinasadyang makilala muli ang Black Shadow na iyon. Kaya lang, dahan-daang naglakad si Chinyu patungo sa pasukan ng kuweba. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, sa wakas ay lumabas si Chinyu sa mapanganib na sitwasyong ito. Sa sandaling lumabas siya sa paningin ng Dragon Corpse, si Chinyu ran at dumating sa pasukan ng kuweba sa ilang mga iglap. Sa oras na ito, si Zuo Jing ay napakahina na. Sumandal siya sa dingding. Ang dobleng suntok sa kanyang puso at katawan ay nagmukhang nasa bingit na siya ng kamatayan. Zuo Jing? Okay ka lang. Mabilis na naglakad si Chinyu papunta kay Zuo Jing. Kinusat ni Zuo Jing ang kanyang mga mata at sinabing may mapait na ngiti, naghahalusinate na naman ako, damn it. Kabanata 1679, Sumpa ng Silangan. Nang marinig ito, agad na sinampal ni Chinyu ang kanyang mukha. Ito ay hindi isang ilusyon. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata. Natigilan si Zuo Jing at nagmamadaling umupo mula sa lupa. Ikaw, hindi namatay. Kulat na sabi ni Zuo Jing. Siyempre hindi. Mapalad ako at magkaroon ng mahabang buhay. Kailangan ko pang patunayan ang aking daw. Paano ako mamamatay dito?
Nakangiting sabi ni Chinyu. Nagkaroon ng halo-halong damdamin si Zuo Jing saglit. Tumingin siya sa malaking dragon ay nahawak ni Chinyu at nakasimangot. Ano ang bagay na iyon? Ang mata ng Dragon Corpse. Walang itinago si Chinyu. Ikaw, ipinikit mo ang mata nito. Lalong naguluhan si Zuo Jing. Kinilala ni Chinyu at sinabi kay Zuo Jing ang buong kwento. Natigilan si Zuo Jing at hindi napigil ang magbigay ng thumbs up kay Chinyu. Okay, hindi ngayon ang oras para pag-usapan iyon. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Ang Dragon Burial Cave na ito ay tiyak na hindi kasing simple ng nakita natin. Naghihinala pa ako na ang dulo ng iceberg lang ang nakita natin. Kung ang balita tungkol sa mga tunay na santo na ipinanganak ay kumalat, ang buong banal na rehiyon ay malamang na mabigla. May mga bagay na nakaharang sa kalsada sa labas. How do we go? Tanong ni Zuo Jing na nakakunot ang noo. Itinuro ni Chinyu ang kanyang nakataas na eyeball at sinabing, aasa kami dito. Asahan mo ito. Gagana ba ito? Tanong ni Zuo Jing na nakakunot ang noo. Dapat. Ang bagay na ito ay maaari pang sugpuin ng isang tunay na santo, pabayaan ang mga hayop na iyon, sabi ni Chinyu. Kaya, tinulungan ni Chinyu si Zuo Jing gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay lumabas silang dalawa sa Dragon Burial Cave. Naglalakad sa desyerto, naglakad silang dalawa na may mabibigat na yapak. Tumingin-tingin sila sa paligid, natatakot na baka tambangan sila ng mga kulisap. Sa ilang sandali, isang malaking grupo ng mga bog ang biglang lumitaw. Sa isang sulyap, halos sakop nila ang buong desyerto, at walang hangganan. Sumimangot si Chinyu at malamig na sinabi, what on earth is this thing? Hindi ko alam. Umiling si Zuo Jing. Walang sinabi si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang eyeballs at hakbang-hakbang na naglakad. Ang mga insektong iyon ay malamig na tumingin kay Chinyu. Nang lumakad si Chinyu sa kanyang tabi, sinasadya nilang gumawa ng paraan para sa kanya. Oo naman, ang mga insektong ito ay labis na natatakot sa mga mata ng dragon sa mga kamay ni Chinyu. Tapos na. Tumingin si Chinyu kay Zuo Jing at nakangiting sinabi. Hindi napigilan ni Zuo Jing ang buntong hininga. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, kung gayon, alis na tayo. Ang dalawa sa kanila ay walang lakas ng loob na magsalita ng anuman at direktang ipinatawag ang Divine Hawk. Nakaupo sa likod ng Divine Hawk, tumabi sila at tumingin sa mga surot sa ibaba. Pagkaalis ni Chinyu, ang mga bug na iyon ay nagsimula ring dahan-daang mawala ng walang anumang palatandaan. Maaaring ang mga mata na naramdaman ko sa dilim kanina ay ang mga kulisap. Sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi sila. Kulat na sigaw ni Chinyu. Matapos mawala ang mga insektong iyon, may kakaiba pa ring naramdaman si Chinyu. Isang pares ng malamig na mga mata ang tila malamig na nakatingin kay Chinyu mula sa dilim. Ngunit nang lumingon si Chinyu, wala siyang makita. Mga ad ng Pop Future. Kakaiba. Medyo pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Mula nang dumating siya sa silangan na baog, sinusundan na siya ng tinging iyon. Hindi alam ni Chinyu kung saan nanggaling ang tinging iyon, lalo pa kung sino ang taong nagtatago sa kadiliman. Baka nawala siya pagkatapos niyang iwan ang silangan na baog, sabi ni Zuo Jing sa gilid. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, sana nga. Sumakay silang dalawa sa makajos na agila at hindi nang ahas na manatili kahit isang sandali. Pagkaalis ni Chinyu at Zuo Jing, dahan-daang nawala muli ang Dragon Burial Cave. Bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari. Sumakay silang dalawa sa Divine Eagle at lumipad sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay lumabas sila sa silangan na baog. Gayunpaman, nang lumabas sila sa silangan na baog, ang kanilang banal na pakiramdam ay biglang nanginag. Sa sandaling iyon, para silang tinamaan ng kidlat. Anong nangyayari? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Nagulat din na sinabi ni Zuo Jing, mayroon ka bang parehong pakiramdam? Agad na naging mas pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Iisa ang naramdaman nilang dalawa, ibig sabihin ay mula sa East Continent ang dahilan ng panginginig kanina.
Anong sekreto ang itinatago ng East Continent? Napakunot ng noo si Chinyu. Ito ay isang sumpa. Sa sandaling ito, muling nagpakita ang misteryosong lalaki. Isang sumpa. Natigilan si Chinyu. Tumalon siya at nakarating sa harapan ng misteryosong lalaki. Anong nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni Chinyu. Gumisi ang misteryosong lalaki, ito ay ang sumpa ng East Baron. Kung ano ang ibig sabihin nito, maaari kang pumunta sa iyong sarili. Sino ka? Bakit patuloy kang nagpapakita? Malamig na tanong ni Chinyu. Hindi mo na kailangang malaman. Nakapasok ka na sa East Continent. Walang kwenta kung sasabihin pa sa iyo, sabi ng misteryosong lalaki. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinang ngumiti, ang silangang kontinente ay hindi isang bagay na maaari mong hawakan. Siguradong babayaran mo ito. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Bagamat maraming pagdududa si Chinyu sa kanyang puso, hindi niya ito hinabol. Dahil alam niyang sa bilis niya ay hindi niya ito mahabol. Curse! Bulong ni Zuo Jing sa likod niya. Parang may bigla siyang naalala, nagtatakang tanong niya, namatay ba ang tatay ko dahil sa sumpa? Tumingin si Chinyu kay Zuo Jing at malamig na sinabi, pumunta tayo sa sekta ng Tianian. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa at agad na sumugod sa sekta ng Tianian. Ang silangang ilang ay medyo malayo sa sekta ng Tianian. Kahit na may Divine Eagle, aabutin pa rin ito ng ilang araw. Pagkaraan ng 8 araw, sa wakas ay dumating silang dalawa malapit sa sekta ng Tianian. Inalis ni Chinyu ang kanyang anyo at pagkatapos ay tumingin kay Zuo Jing at sinabing, hinihintay mo ba ako dito o sasama ka? Sabay na tayo. Ang bagay na ito ay hindi lamang para sa iyo at sa akin, kundi pati na rin sa aking ama, malamig na sabi ni Zuo Jing. Napabuntong hininga si Chinyu at pagkatapos ay mabilis na naglakad papunta sa makalangit na sekta ng ulap. Dumaan sila sa sekta ng Heavenly Cloud at nakarating sa paanan ng Cultivation Mountain. Nakatayo sa paanan ng Cultivation Mountain, sumigaw si Chinyu, hinihiling ni Chinyu na makita ka. Isang malakas na sigaw ang yumanig sa buong Heavenly Cloud sect. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagbukas ng isang maliit na landas tulad noong nakaraan. Sa kabaligtaran, ang Cultivation Mountain ay walang anumang reaksyon. Muling sumigaw si Chinyu, humiling si Chinyu ng audience. Gayunpaman, ang resulta ay pareho. Walang nagbigay pansin kay Chinyu. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit ang Deputy Sect Master mula sa hindi kalayuan. Chinyu, bakit ka nandito? Naguguluhan na tanong ng Deputy Sect Master. Hindi sinagot ni Chinyu ang tanong na ito. Sa halip, tinanong niya, nasaan ang Sect Master? May importante akong hahanapin sa kanya. Lumabas ang Sect Master ilang araw na ang nakalipas, sabi ng Deputy Sect Master. Lumabas. Sumimangot si Chinyu, at ang kanyang puso ay agad na naging mas hindi mapalagay. Kailan siya babalik? Tanong ni Chinyu. Ngumiti ang Deputy Sect Master at sinabing, paano ko maiintindihan ang itinerary ng Sect Master? At saka, gusto ng Sect Master na maglibot sa buong mundo. Walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Kabanata 1680 Lupang Sinumpang. Matapos marinig ang mga salita ng Deputy Sect Leader, agad na lumubog ang ekspresyon ni Chinyu. Siya ay orihinal na naniwala kay Xiaosheng, ngunit ngayon, lahat ng uri ng mga palatandaan ay nagpasimulang maghinala si Chinyu. Higit sa lahat, nakaalis na talaga siya sa pagkakataong ito. Paano ito maiintindihan ni Chinyu? Chinyu? Bakit hindi mo siya hintayin dito? Malamang nababalik siya sa lalong madaling panahon, sabi ng Deputy Sect Leader. Huminga ng malalim si Chinyu at sinubukang pakalmayan ang sarili. Pagkatapos, tumingin siya sa Deputy Sect Master at nakangiting sinabi, okay, hihintayin ko siya sa Heavenly Cloud Sect. Oo nga pala, may balita ba mula sa Hilagang Lupain kamakailan? Sa pagbanggit sa paksang ito, hindi maiwasang magdilim ang ekspresyon ng Deputy Sect Master. Sinabi niya sa madilim na mukha, kamakailan lamang, may mga balita na ilang mga lungsod sa hangganan ang nawala. Ang lahat ng mga tao sa loob ay namatay. Ang paraan ng kanilang pagkamatay ay eksaktong kapareho ng kung ano ang ginawa sa Hilagang Lupain.
Hindi nagulat si Qin Yu. Matagal na niyang nahulaan na hindi basta-basta susuko ang hilagang lupain. Kaya lang, hindi na sila magiging high profile. Naiintindihan ko. Pakilyusan ng mga nakapaligid na sekta at protektahan ang mga nakapaligid na lungsod ng mag-isa. Tumango si Qin Yu. Ang Deputy Sect Master ay tumango at nagsabi, nagawa ko na. Okay. Hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Hinailan niya si Zuo Jing at tumalikod para maglakad patungo sa library. Maliban kay Xiaosheng, malamang na may alam din ang Master Freewill na iyon. Saan tayo pupunta? Tanong ni Zuo Jing, medyo natulala. Ads by Pop Future. Sinabi ni Qin Yu, malalaman mo rin mamaya. Naglakad silang dalawa hanggang sa library at natagpuan si Master Freewill. Si Master Freewill ay katulad pa rin ng dati. Maghapon siyang naglilinis at nag-aayos ng mga libro. Tila medyo nagulat siya nang makitang sumugod si Qin Yu. Master Freewill. Bahagyang yumuko si Qin Yu. Sumagot si Freewill at pagkatapos ay nagtanong, nakapunta ka na ba sa East Wilderness? Tumango si Qin Yu at sinabing, oo, nakapunta na ako doon, ngunit marami akong pagdududa sa puso ko. Walang sinabi si Freewill at naghintay ng follow-up ni Qin Yu. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, ano ang sikreto ng East Wilderness? At saka, totoo ba o mali ang kasaysayan ng South Province na isinulat mo? Mayroon ba itong personal na damdamin? Isang serye ng mga tanong ang hindi alam ni Suizin kung paano sasagutin. Nag-isip siya sandali at sinabing, ang mga aklat na isinulat ko ay walang personal na damdamin. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Suizin, na parang may gustong makita sa kanyang mukha. Sa kasamaang palad, tila hindi nagsisinungaling si Suizin. Master Freewill, may alam ka ba tungkol sa East Wilderness? Tanong ni Qin Yu. Umiling si Freewill at sinabing, hindi. Hindi ako makakapunta sa East Wilderness. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa East Wilderness ay nakuha sa pamamagitan ng investigasyon. Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Tila halos imposibleng matuto ng anuman mula sa Freewill. Gayunpaman, tila hindi kasinungalingan ang sinabi niya. Sa kanyang lakas, kapag siya ay tumuntong sa East Wilderness, hindi na siya makakalabas muli. Ads by Pop Future. Salamat, yumuko si Qin Yu at sinabi. Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu at umalis kasama si Zuo Jing. Ang sekta ng Tianyan ay nagayos ng lugar para sa Qin Yu, kaya hindi tumayo si Qin Yu sa seremonya. Pinalak niyang manatili rito at maghintay sa pagbabalik ni Xiaosheng. Sa silid, nagtanong si Zuo Jing sa malalim na boses, totoo ba ang sinabi ng Freewill na iyon? Tumango si Qin Yu at sinabing, hindi siya dapat nagsisinungaling. Pilit nang umiti si Zuo Jing at sinabing, sana nga. Ngunit, ang pagkawala ni Xiaosheng sa oras na ito ay talagang naghihinala sa mga tao. Walang sinabi si Qin Yu. Natural na ayaw niyang maniwala na sinusubukan siya ni Xiaosheng na saktan. Gaano katagal tayo naghihintay dito? Tanong ni Zuo Jing. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, maghihintay tayo ng ilang araw. Wala tayong sapat na oras. Kung hindi siya babalik mamaya, kailangan na rin nating umalis. Nakuha ni Qin Yu ang dugo ng dragon at ang mata ng dragon, na mga banal na bagay para sa paglilinang. Bukod dito, hindi niya alam kung kailan aatake ang hilagang lupain, kaya kinailangan ni Qin Yu na pumasok sa closed-door cultivation sa lalong madaling panahon. Sa susunod na mga araw, tahimik na naghintay sina Qin Yu at Zuo Jing sa pagbabalik ng Sect Master sa Heavenly Cloud Sect. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. Sa loob ng 5 araw na ito, halos araw-araw pumunta si Qin Yu sa Cultivation Mountain. Sa kasamaang palad, walang palatandaan ng pagbabalik ni Saint Xiao. Hindi na tayo makapaghintay, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Sa anumang kaso, nakapunta na tayo sa East Wilderness at nakabalik ng ligtas. Kung nagsisinungaling man siya sa atin o hindi, hindi natin kailangang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Tumingin si Qin Yu kay Zuo Jing. Tumango si Zuo Jing at sinabing may mapait na ngiti, kaya lang. Hindi ko alam kung anong epekto ng sumpa na binanggit ng misteryosong tao. Oo. Bumantong hininga si Qin Yu.
Pagkatapos, tumingin si Qin Yu kay Zuo Jing at sinabing, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Tanong ni Zuo Jing. Bundok dayo, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Imposibleng monopolyo ni Qin Yu ang mata ng dragon. At least, kailangan niyang ibigay ito kay Zuo Jing. Bukod kay Zuo Jing, Wen Wenzi, Kuzu, at iba pa ay dapat ding makakuha ng bahagi. Hindi dahil bukas palad si Qin Yu, ngunit ang bagay na ito ay hindi maaaring maubos sa maikling panahon. Isang patak lang ng dugo ng dragon ay sapat na para sa isang magsasaka na magtanim ng mahabang panahon. Bukod doon, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa panahon ng digmaan sa hilagang lupain, kaya natural na mas mahusay na magkaroon ng isa pang tao. Nagmamadali silang dalawa hanggang sa dakilang bundok ng Yu. Sa tuktok ng bundok, sina Wen Wanyi, Zuo Jing, at Qin Yu ay naka-cross-legged. Guro, kilala mo ba ang East Baren? Tanong ni Qin Yu. Nang marinig ito, nagulat na sinabi ni Wen Wanyon, ang Silangan Baog. Bakit mo gustong malaman ang tungkol dito? Hindi ito itinago ni Qin Yu at agad na sinabi kay Wen Wanyon ang mga nangyari sa panahong ito. Matapos marinig ito, nagulat si Wen Wanyon. You have been to the East Baren. Napakunot ng noo si Wen Wanyon. Tumanggaw si Qin Yu at hinintay na magpatuloy si Wen Wanyon. Huminga ng malalim si Wen Wanyon at nagpatuloy, nabalitaan ko na ang Eastern Wilderness ay isang lubhang kakila-kilabot na lugar. Ito ay tinatawag na sinumpang lupain. Gaano man kalakas ang isang tao, sa huli ay mamamatay sila doon. Sa pagkakaalam ko, maraming tunay na santo ang namatay sa Eastern Wilderness. Malamig na tiningnan ni Wen Wanyon si Qin Yu. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, talagang nakakatakot ang lugar na iyon. Maswerte kaming nakatakas. Ito ay sapat na mabuti upang makatakas, sabi ni Wen Wanyon. Patuloy na nagtanong si Qin Yu, Guro, nakarinig ka na ba ng sumpa sa East Baren? Oo. Dahil tinatawag itong Moldite na lugar, natural na may sumpa ito. Tumingin si Wen Wanyon kay Qin Yu na parabang nakatingin siya sa isang tanga. Umiling si Qin Yu at sinabing, hindi ito tungkol sa lugar na iyon. Tungkol ito sa sumpa na nakadirekta sa mga tao. Nang bumalik ang dalawa sa US, may nakilala kaming isang taong nagsabi na kami ay isinumpa ng baog sa silangan. Tama. Tumanggaw si Zuo Jing at sinabi kay Wen Wanyi ang tungkol sa kanyang ama. Nagbago ang ekspresyon ni Wen Wanyi. Matagal siyang hindi nagsalita at nagpatuloy sa paglalakad sa tuktok ng bundok. Pagkalipas ng ilang segundo, tumingin si Wen Wanyi kay Qin Yu at malamig na sinabi, natatakot ako na ang sumpa ay kapareho ng sa baog sa silangan.